Humingi naman ng tawad sa mga Davao noon si dating presidential spokesperson Harry Roque. Tila pinagsisihan. Alam mo na, OA yan ako dito kay Roque, ha? Tigil-tigil mo na yan, Roque. Hindi na maganda yung ginagawa mo. Alam mo nung pinapanood ko yung rally, nung siya na yung nag-i-speech, nanood na lang ako ng Netflix eh. Di ba after niya si PRRD, kaya tuloy nahuli ako ng panood kay PRRD. Alam mo, meron akong kaibigan niya sa Qatar. Nagtatrabaho siya sa engineer siya sa yung Qatar Oil ba yun? Ano ba yung oil na yun? Yung ang mga in-demand doon, mga engineer na Pilipino. Alam mo itong engineer na ito, nagtatapon to ng pera. Ganon siya naghahanap siya ng paggagastusan. Ganon katindi. Oo, walang biro. Yung Qatar Oil ba yun? Basta, nakalimutan ko na yun. Sabi ko nga, pag gusto mo magtapon, pwede mo itapon sa amin yan. Patuloy natin. Niya raw na ikinampanya niya si Marcos sa Davao. Gaya ng 31 million Pilipinos, isa po ako sa nabudol nung nakalipas Ayun, QP, Qatar Petroleum. na taon. Tao lang naman po ako, gaya ninyo, kaya nabudol. Naku po. Ay, ayoko talaga pumunta sa rally. Ayoko pumunta sa rally. Iba talaga lalabas sa bibig ko kung ano yung lumabas. Alam mo kung ano yung lumabas kay Jimmy Bondok doon sa kalagitnaan ng kanta niya? Yun ang lalabas talaga sa bibig ko eh. Ba't naman kasi kayo nagpabudol? Hindi, alam mo, sino sa inyo dito isko niyan? Taas nga yung mga kamay. Yung mga isko niyan, yung mga hindi nagpabudol. Ramdam niyo eh. Yung kanta ni ni Jimmy Bondok, 'di ba? Ganun yung gusto niyo sabihin sa kalagitnaan eh. Dinamay niyo kami sa kagaguhan niyo eh. Dinamay niyo kami sa pagbubudol niyo eh. Minsan gusto mong hindi, eto kaya nga minsan yung iba diyan, katulad kahapon yung nanonood ako diyan, nagsalita ako ng kasi kayo nagpabudol eh. Alam mo, minsan yung iba na nagagalit na, banat bay naman, move on ka na, nagkamali na kami, patawarin mo na kami. Mga ganun yung iba, di ba? Maraming ganyan dyan eh. Sino yung mga nabudol dito na ganyan ang nasa isip? Banat bay naman, wag mo na kami sisihin, nabudol na nga kami, sisisihin mo pa kami. Kaya mga ganyan, sino yung mga nabudol dito na ganyan ang pag-iisip? Itaas nyo nga rin yung mga paa nyo. Di ba? Maraming ganyan eh. Maraming nagsasabi ng ganyan. Banat ba? Huwag mo naman nang ipagdikdikan yung pagkakamali. Alam mo, minsan kasi, gusto namin pagdikdikan kasi dinamay nyo kami. Yun ang totoo doon. Kung hindi dahil sa inyo, inaway nyo pa kami. Kung hindi dahil sa inyo, nadamay tuloy kami. Yun ang masama doon eh. Kung sana kayo lang okay lang eh. Kayo yung nabudol. Di sige, kayo yung nabudol. Kasalanan nyo. Di ba, halimbawa, nabudol ka ng investment scam. Ano pa kailam ko? Nabudol ka. Okay, go. Ikaw yung nag-invest. Akala mo, babalik sa'yo ng doble. Kasalanan mo. Ang problema, eto eh. Yung perang ininvest mo, galing sa akin. Kinuha mo sa akin. In other words, dun sa scam na yon, idinamay mo ako. Dapat ikaw na lang yung nagpakatanga. Dinamay mo pa kami. Siyempre, mabibuisit kami. Wala kaming kinalaman, tas bigla nyo kaming dinamay. Tapos, siniraan nyo pa kami. Nung sinabi namin sa inyo, huwag ka maniwala dyan sa scam na yan. Kasi, pwede ba naman mas mataas pa ang interest sa bangko? Pwede ba? Anong ginawa nyo? Pinagmumura nyo kami nun eh. Ano sabi nyo sa amin? Gago ka pala eh. Ang damot-damot mo, ayaw mo magpautang. Isosoli ko sa ito, doble pa. Di ba ganun yung ginawa ninyo eh? Nung sinabi namin na scam yan, pinapasok mo sa investment na yan. Ano sabi nyo? Gago ka pala eh, damot mo. Talagang napakawalang nyamong kaibigan. Ayaw mo magpautang. Babayaran ka naman ng doble. Ano nangyari?
Eh di syempre, yung 1,000,000 mo binigay mo sa kanya kasi kaibigan mo siya. Oh. Tapos, hindi, alam mo, hindi na okay yun. Pero syempre, nagtiwala ka doon sa kaibigan mo. Inabot mo. Ito, 1,000,000, oh. Bahala ka na dyan. Nababayaran mo ako kahit anong mangyari, ha. Oo! Kapakaano mo naman, eh. Damot mo, ha. Ikaw na nga yung nangunguta. Ikaw pa yung sinabi yan na madamot, eh, no? O, tapos yung pag-invest niya, kamot ulo. Budol pala to. Hayop. Nabudol ako. Pre, pasensya na pre ha. Pre, sorry. Sorry ha. Sorry, sana nakinig ako sa'yo. O, di ba? Ganun eh. Ganun na nangyari. Sorry ha. Sorry ha. Nakinig ako sa'yo. O, sabi ko, wala akong pakialam. Basta bayaran mo ako. Hindi pre, wala na talaga akong pera eh. Nandun na lahat eh. Ininvest ko na eh. Inang yun, hayop eh. Di ba? Ano nangyari? Nananahimik yung 1,000,000 ko doon dahil sa kagaguhan mo, katangahan mo, dinamay mo kami. Damay tuloy tayo. Oh. Saan ang punto ko? Yan ang nararamdaman namin. Alam na namin budol, hindi nyo pa kami pinaniwalaan. Tapos, inaway nyo pa kami noon. Oh, wala yan, iskomunista yan, wala yan. O, ganyan, di ba? Ano nangyari? Sino ngayon ang komunista? Tapos biglang magagalit kayo pag sinabi namin at pinaalala namin sa inyo, oh, wag na kayo uli papabudol ha. Darating na naman ng eleksyon, magpapabudol na naman kayo. Tapos bigla kayo magagalit. Kasi tandaan ninyo, ha? Hindi ko kami naiinis dahil sa gobyerno lang. Naiinis kami, alam nyo nang ganyan, binoto nyo pa. Ikinampanya nyo pa. Doble, tripling inis namin eh. Naiinis na nga kami dahil alam namin ganyan yun. Tapos, binoto nyo, o pangalawang inis na yun. Tapos, kinampanya nyo pa, pangatlong inis. Ano kayo ng weteng? Tapos ngayon, nagkakandara pa kayo sa PDEA list. Nagkakandara pa kayo sa drug video. O, ngayon, naiintindihan nyo na yung mga iskonya na nabibuisit sa inyo. Lintik na video-video, sinabi na namin sa inyo yan nun eh. Sinabi na ni PRRD yan eh. Tapos hindi naman kayo naniwala. Tinawag nyo pang mangkanor si PRRD. Matanda na yan, kaya ganyan yan. Tapos ngayon, kailangan nyo ng approval kay PRRD. Ano ba talaga? Totoo ba yung PDEA? Totoo ba yung PDEA? Now you know. Now you know bakit kami nabibwisit. Di ba? Eh kasi nga sinabi na nga niya yan eh. Tapos ganyan, hihingi kayo ngayon ng biglang, Mr. President, PRRD, Tatay Digong, totoo po ba yung PDEA? Sinabi niya na nga noon yan. Tapos ganyan, sasabihin nyo, totoo ba yung PDEA list? Totoo ba yung PDEA na yun, yung ano? Eh kung ako si PRRD, binara ko talaga kayo eh. Buti na lang, mabait si PRRD, hindi ko katulad eh. Hindi, kaya alam mo, ito this is the reason why hindi ako nagpupunta masyado ng rally. Kasi naano ko eh. Pasensya na po medyo may part po sa akin kasi na may pagkamasungit ako eh. Yung parang nabibwisit ako pagka, kayo may kagagawa niyan eh. Tapos gayon, galit na galit kayo. Ayan, halos bumula yung bibig nito mama na to eh. Pero sino ba to? Ito rin yung kampanya sa Unitain nun eh. Ngayon, bumubula na bibig. Na-high blood na, oh. Alam mo yun na kesyo, sana maaawa ako. Hindi eh, nabibuisit ako eh. Yun ang totoo, nabibuisit ako eh. Ngayon, galit-galitan ka na. Oh, pagkatas mo ikampanya ng todo-todo noon. Sayaw-sayaw pa sa stage. Di ba? May pasayaw-sayaw ka pa sa stage, nakisama ka pa. Minsan kaya nakakabuisit eh. Oh, tas ngayon, gagalit-galit ka, halos kulang na lang, magdragon yung mukha mo. Oh. Person Harry Roque, tila pinagsisihan niya raw na ikinampanya niya si Marcos sa Davao. Gaya ng 31 million Pilipinos,
isa po ako sa nabudol nung nakalipas na taon. Tao lang naman po ako, gaya ninyo, kaya nabudol. Eh, tao rin naman kami, ba't di kami nabudol? Hindi yung magandang dahilan yon, Senator Roque o spokesperson Roque. Tao rin naman kami, ba't di naman kami nabudol? Ewan ko sa inyo. Pag nanonood ako ng politika sa Pilipinas, na ano ko parang, saang part kayo naniwala? Saang part doon? Di ba ho? Oh, sabi nito, si BP Sara nabudol din. Ang tanong nga dyan nabudol siya noon. Ngayon ba, inaamin niya nang nabudol siya? That's the 100 million question. Wala pang tugon ang palasyo sa mga pahayag ni Duterte. Pero ang Armed Forces of the Philippines, iginiit na nananatili silang tapat sa konstitusyon at sa chain of command. Hindi rin daw sila kailanman nakakalimot sa mandato nilang protektahan ang soberanya at integridad ng ating teritoryo kahit sino man ang nakaupo sa pwesto. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Ay, sige. Tao lang naman tayo. Tanggapin na nga natin yung dahilan na yan. Kasi ganito Natatawa ako sa dahilan. Tao lang tayo kaya tayo nagkakamali. Oo nga, bakit? Ngayon ba, ano ka na? Hero ka na? May superpower ka na ba ngayon? Superman ka na ba ngayon? So kung dinadahilan mo, tao ka, kaya ka na budol noon, 2025, tao ka pa rin naman 2028, tao ka pa rin. So don't tell me magpapabudol ka na naman. Di ba? Logic says ganun Tao ka nga noon. O ano ba nangyari? Naging animal ka na ba ngayon? O naging alien ka na ba ngayon? Para masabi mong 2025, di ka na papabudol. 2028, di ka na rin papabudol. Anong nagbago sa anyo mo? Anong nagbago sa ano mo, sa nature mo? Di ka na ba, iba na ba nature mo? Diba, parang hindi ko gusto yung dahilan na tao lang, nagkamali lang. O tao ka pa rin sa 25. Tao ka pa rin sa 28. So, are we going to expect na magkakamali ka pa rin uli? Nagagalit na iba Move on ka na dyan. Oo na, nagpabudol na nga sila ikaw, hindi ka nagbudol? Ano pa ba? Ngatain mo. Ngatain mo yung sinasabi ko sa yung nguyain mo. Meditate it day and night. Oo, nabudol ako. Tang. Para hindi na maulit. Diba? Hindi, yun ang totoo. Yan ang purpose ko dito. Yan ang purpose ko dito. Para hindi nyo na ulitin. Sa susunod, okay? Sa susunod, huwag kayong makinig sa mga vlogger. Mag-research kayo ng sarili ninyo. Huwag kayong sumalalay lamang sa apelido ng tao, ng kandidato. Wala yan sa apelido. Nasa ano yan? Nasa accomplishment. Kasi tao lang kayo, tas sa susunod si Aimee naman boboto nyo. Tao lang ako Kay Aimee na lang boboto ko. Di ba iba naman si Aimee kay Bongbong? Ito pa, masama niyan. Tao lang ako, nabudol ako ng mga vlogger
nung 2022. O, sino pinakikinggan mo? Eh, yung vlogger din nung 2022. Tanga talaga. Tama, mali. Ang sakit, di ba? Nagpabudol ka na nga dun sa vlogger na chismosa nung 2022, tapos ngayon, pinaniniwalaan mo pa rin yung chismosa ngayon kasi bumaligtad na siya. Anong nagbago? Wala. Nagpabudol ka pa rin. Yun ang katotohanan. Tama, mali. Tapos sasabihin mo sa akin, tigil ka na ba? Move on ka na. Eh, hindi ka naman nag-move on eh. Nagpapabudol ka pa rin ngayon kaya hindi ako mag-move on. Ang sakit pakinggan, ano? Oo, ganito talaga dito. Masakit makinig dito. Maniwala ka sa akin. Ay, kung ikaw ay mahinang nilalang, hindi ka para sa channel na to, hindi ka banateros. Hindi, mantakin mo yun. Mantakin mo ha. Ito totoo eh. Mantakin mo na. Budol ka na nga nung vlogger na yun. Tapos ngayon, meron na naman siyang ibang sinasabi. Naniniwala ka pa rin dun. Anong tawag sa'yo? Araw-araw, tanga? Matuto ka naman. Kala ko ba hindi ka na magpapabudol? Tapos gusto mo ako mag-move on. Eh ikaw nga hindi ka nga nag-move on sa nang budol sa'yo eh. Ayaw mo libayan yung iwanan yung nang budol sa'yo nun. Doon ka pa rin nakadikit ngayon eh. Gusto mo mag-move on ako?